Oh, ang tagal ko din nag-vlog. Mataas na ang sigarilyo, 'di ba? Tumaas, 'di ba? At nagkaroon pa ng black market. Oh, actually until now hanggang ngayon. So, God bless sa inyo, no? So dito po kasi tumaas na at nagkaroon pa ng black market, no? Kaya pumupunta pa ako, lumilipat pa ako ng Santa Maria sa Karatig Bayan para lang maka-access ng rim-rim. Kasi dito ayaw magbigay, isang pack lang per tatak. Paano mangyayari yun? Kasya ba yun? Dahil hindi nga tayo napuntahan ng ahente. So, maghihintay tayo. So, simulan na natin ang ating vlog. Restocking. Restocking. Kaya ito mga tinapay. Ayan yung kamukha nung ng vlogger. Yung tindera ko nagbalik. Wow, sexy. Ayan. So, yan lang usually natitira. Minsan, as in, walang-wala na. Sa ilalim mo lang wala na. Ganon, pag nagre-refill tayo. Tapos ito, nakabukas na to guys. Kasi taguan din namin ng Asian. Pero bukas, re-refillan na yan. Dadating ang Snow Joe bukas. Yan. Hindi lang ako ma-flex na tao guys. Kasi ayoko nang masyadong nag-flex, diba? Yan. Oh, happy? Happy ka? Happy. Wait lang. Thank you Almighty for the Christmas promo. This is free. No, thank you Almighty, and thank you kay Sir Vic sa pag-a-assist sa amin. Maraming salamat. Almighty ka dyan. So, kumuha po si Daddy Park ng 20 bucks na dishwashing at 4 sako ng ano ba tawag doon? Ng powder. So, ito po ang sabi ni Daddy Park ay Christmas gift niya sa akin. Ayan, nagtutulungan na. Ayan na si Inday Badiday. Ibon. Hindi pala siya si Ibon. Siya pala si Angel. Ibon. You girls go do the women's work. Hala. Naasan masaya. Ano yung kanina? So, gift sa akin ni Daddy Park yan. Advance gift daw niya ng Christmas. Weh, hindi ako naniniwala. There's more. I know. Hi guys, Mami Park is here. I'm too busy today, no? Maganda din ang naging sales natin today, November 30. To God be the glory. And yun nga, nakita niyo naman si Daddy Park, sabi niya advance, ano ko na daw yun? Advance Christmas gift, no? Sabi niya sa akin, ako daw ay bibigyan niya nga ng dishwashing at saka ng mantika. So yun, no? Nakakatuwa naman kay Daddy Park. Sabi ko, 'di ba matagal pa Christmas, di marami ka pang ibibigay. Sabi niya, nope. Sabi niya sa akin ganun. No? So, alam niyo, yun lang ang kaswertihan ko sa ating Daddy Park kasi si Daddy Park ay yun nga, napaka very supportive husband. Wala akong masabi. So, kaya ang tanong, Mami, di ba wala naman trabaho si Daddy? Paano ngayon yan? So, nagpe-pension na siya. So, wala akong idea how much exactly kung magkano ang pension niya. Pero kapag may sobra sa pension niya, yun, inaano niya sa akin. Instead na bigyan niya ako ng literal na pera, pinamimili niya ng mga bagay dito sa store. So, yun yung niya. Yun yung kanyang sa akin. So, binuksan ko yung lapi ko kasi magsha-shoutout tayo. So, bakit hindi ako nakakapag-vlog? Busy ako kasi po ako lang mag-isa kapag gabi. So, sa ngayon po, ang oras na ay alauna. Usually po, pag ordinary days, nasa bahay na ako ng ganitong oras. So, nag-OT ako kasi ang daming ngang bumili. Grabe yung pagka-busy ko. Kung makukuha ko yung konting caption, grabe talaga as in, sobrang busy. Alam niyo, tuwan-tuwa ako sa mga customer ko kasi, talagang willing silang maghintay. Sobra grabe. So, pakita ko yung konting clips dyan. Ayan, no? Very good, thank you. Wait lang nga. Wait lang nga, magaganda. Ang mga magaganda, willing maghintay ha. Wait lang. 117. Wala kita.
Ayan. So, para naman medyo ma-entertain ang ating mga naghihintay, literal na, ano yan, hindi lang makita sa camera guys, kasi nahiya na ako kay Daddy Park ipa-review pa yung isang side ng camera. Literal, yung ating harapan ay, may mga times talaga na ang daming mamimili, na willing silang maghintay, hindi ako nilalayasan. So, sobra akong tuwan-tuwa. So, hindi ako makapag-vlog kasi nga busy ako, at mas pinipili ko na na magpahinga at ano, dahil kapag ka po nagba-vlog, syempre extra time pa yan. So pag nandito naman kasi kami ni Angel magkasama, instead of mag-vlog ako, pag wala kaming ginagawa, nagpapakalikot ako ng ulo. Bibigyan ko na lang siya ng extra. Kasi nga, nagpapagaling din ako. Meron din ako ngayon na nararanasan na hindi maganda sa katawan ko dahil kamakailan lang nung magkasakit si Daddy. Nagkasakit po kasi si Daddy eh. Pag po kasi siya nagkakasakit, automatic kasunod akong magkasakit. So kaya nung nagpapagaling ako, grabe po yung ubo ko, hindi ako makahinga. So wala akong time para mag-ano. So kaya sabi ko magpapagaling muna ako para makakapagsalita ako diyan sa inyo sa camera ng tuloy-tuloy. So I'm pretty busy at masaya ako sa nangyayari ngayon kasi kahit sobrang tumal minsan, napagtatagumpayan naman at yun nga, nadidisiplina tayo. Ano? Ayan, may bumibili pa. Ayan, nakabenta pa tayo ng 2 set. So dito guys, 2 set. Ay, pag sinabing set, isang gin, isang juice, at saka isang yelo. So 2 set daw. Sabi ng ating kapitbahay namin yun doon. Tapos, ano din siya, LGBTQ. Ayan. So maraming salamat sa kanila. Tsaka yung mga kabataan na yun, daming bumili talaga. So maraming salamat sa mga taga-Wiloben na mahal na mahal pa rin si Mami Park at tinatangkilik at ang Lola Park natin. So tutuwa ako. Maraming salamat po, no? Minsan hindi naman natin sinasabi pa yung mga pinagdadaanan natin sa buhay, lalo na kasi alam naman ng lahat, bread and butter natin ang tindahan. Pero sometimes I really make sure na yung mga personal na pinagdadaanan natin, hindi na natin kailangan pang sabihin sa tao para nang maawa, no? So siguro mas more of ako yung i-entertain ko sila habang naghihintay bumibili, ganyan. So good customer service. Hindi ako perfect, hindi rin ako yung sasabihin mo talagang sobrang parang anghel, hindi naman, no? Siguro balance lang para hindi rin ako naaabuso. So yun, no? Just a piece of advice, no? Yan. So, yun nga, tapos nagkaroon pa ng problema dahil ang Daddy Park nyo na-lock ang kanyang bank account, no? So, dahil kailangan niya na i-update ang kanyang passport at ang kanyang visa, no? So, okay na, awa ng Diyos ay napagtagumpayan na namin na yung mga pagsubok na yan. And I'm so happy kasi di ba, Daddy Park can able to stay here for Christmas and for New Year and for Valentine's. So, to God be the glory. Kasi siguro talagang pwede kong sabihin sa ngayon, hindi po pwedeng mawala sa tabi ko si Daddy Park sa dami ng kailangan gawin dito sa tindahan. At talagang natutuwa ako kasi ang dami kong naririnig na mga good feedback sa Daddy Park na naiisip pala nila na napakasipag daw ni Daddy kasi sobrang helpful kay Mami Park. Alas 5 or 5:30 pa lang, bukas na dito, nagtitinda, namimili. Kasi si Daddy Park niyo po ay nautusan ko talagang mamili. May sablay minsan, hindi naman perfect kasi foreigner naman yun guys. Pero almost perfect, no? So kaya natutuwa ako kapag kasi ano na siya ngayon, yung sobrang cooperate, paano ba yun? Sobrang cooperative niya na ngayon kay Mami Park. So
Dati pa man din naman, so super supportive and nakikipag-cooperate, mas more of ngayon, no? So unti-unti din kasi na nagpa-plan na tayo dahil mag-stock na tayo dahil December na, season na naman, no? Hindi katulad ng dati, ang sigla at saya na wala pang Pasko, napakasigla na talaga. But it's totally okay as long as nakakaraos. Kasi ang importante lang naman sa Mommy Park nyo, mairaos ko ang mamahal ko sa buhay sa ngayon, no? So yun lang. Papasalamat lang ako. To God be the glory, no? So shout out din sa best friend ko. Shout out sa lahat ng mga taong involved sa kung ano ang meron ng Mommy Park ngayon. So especially din sa mga anak ko na napaka-helpful kahit napaka-stricta ng Mommy Park. So syempre nung pagbabalik din ng ating tindera na si Angel, no, nakakatuwa kasi kahit napapagalitan ko siya, okay lang siya, nasanay na rin siya and she's trying her best to improve. Yun naman yung nakikita ko sa kanya. Tsaka 18 years old pa lang siya, guys. No, maaga siya talagang nakapag-asawa. So yun. So natutuwa naman ako na kahit paano ay performing good siya, no? So hopefully mas more of. So hindi mapapantayan si Jai sa galing, pero gano'n naman talaga, hindi natin pwedeng hanapin lagi yung galing ng isa sa isa. Magkakaiba naman kasi yan ng mga weaknesses and strength and skills and ability and knowledge at saka yung experiences, lalo na baby pa si Angel, 'di ba? Imagine 18 years old lang, no? So yun. So actually tinanong ko siya, ano ba pangarap mo? Mami, gusto kong matapos ang pag-aaral ko. Kung makakatapos, kasi hindi niya natapos ang grade 11 niya. Sabi ko, kung makakatapos ka ng hanggang grade 12 at magka-college ka na, ano ang gusto mong i-take up? Sabi niya, gusto ko po sana nursing, no? Pero sa nakikita ko sa kanya, I'm not that so sure, ha? Pero it's too early to judge. Ang nursing para sa kanya, sa napapansin ko, ay medyo mahirap para sa kanya. Sabi ko, kung hindi nursing ang makukuha mo kung sakali, ano naman ang pwede mong ipalit na gusto mong makuhang course? Sabi niya, education. Yun. Alam niyo, wish ko yumaman ako. No, tandaan niyo nga itong araw ng vlog ko na to. Gusto ko yumaman ako. At sana si Angel, sana siya yung makita kong tao na magtsatsaga sa ugali talaga ng Mommy Park at magtitiis para makapag-aral at ma-improve ang buhay. Gusto kong masenso din kasi yun yung mga taong mga kawaksi natin sa hanap buhay na gusto kong matulungan. Gusto ko talaga siyang matulungan kung kaya ng powers at tayo ay umasenso pa. Kaso, ito lang tayo hindi pa natin kaya, no? Gusto ko siyang matulungan para makapag-aral. Pero imposible, pero wala namang masamang mangarap, 'di ba? Parang si Angel lang 'yan. Nangangarap din siya. So, sana isa ako sa maging paraan para matupad ang mga pangarap niya, no? Parang isang ate, isang tita, o isang nanay. Nanay. Yan. Damang-dama ko na, umiidad na ako. Literal. Okay. So, mag-shoutout muna tayo, guys, ha. So, gusto ko mag-shoutout sa ating last vlog. Shoutout kay Almira Caruso. Hi po, yung gin po kaya, kailan po kaya tataas? Wala pa pong abiso. Pero this year po ay nagtaas na po siya. So, hindi ko po alam kung magkakaroon ng second time na pagtataas. Ano, bebe? Anong tubig? Ayan, nadidisturbo pa tayo. Pero okay lang. So, yun, wala akong naririnig na ganyan kasi unang-una, nagtaas na ngayon taon ang gin, no? Kaya I don't think so na magtataas sila. I'm not so sure, baka next year. Gulat ako. Talaga si Bebe. Shocking ang no? Shocking ang tunog eh. Ayan. Shout out to Marine. Hala, labo na ng mata ng Mommy Park. Buti na lang nagagano natin yung ating yung ating touchscreen ng ating laptop. Marine Saistorioso. Hello, Mommy Park. Exciting talaga ang mga vlogs mo. Kahit munting tindahan lang ang meron kami, kahit paano may advanced knowledge na ako sa mga bagay-bagay tungkol sa tindahan, especially about sa legalities. Ayan. So, totoo ka lang, no? Mahaba man ang video ng Mommy Park, pero marami kang matututunan sa totoo lang, no? Hindi sa pagbubuhat ng upuan kasi most of our vlogs is about learnings, no? About learning. Hindi pala learnings, learning. Ayan. Rufil ka naman. Personal po ang withdrawal, Mommy Park. Bread and butter namin ng store. Mami, salamat Mommy Park sa shout out. Love, love, love. So, eto pong si Rufil ka naman ay nag-comment po sa atin. Try kong hanapin ulit yung comment niya, ha? Nag-comment po ito sa atin kasi gusto niyang malaman. Tinatanong niya if kung sakali daw ba na lalaban pa siya doon sa kanyang sales at sa kanyang 100,000 na beginning
No, beginning capital ba niya yun or beginning inventory? I'm not that so sure. Kaya basahin muna natin ulit. Ayan. So, sabi nga niya, ito, ulitin ko yung tanong niya, nakita ko yung comment. Sabi niya, Mami Park, baka pwede pong magkwenta if tama po bang ginagawa ko. Ipagpapatuloy ko pa po ba ang pagtitinda? Beginning inventory, 100,000. Sales, 60,000. Purchases, 38,944. Withdrawals, 14,107. Ay, titingnan natin kung yung winidraw niya na 14,107 ay kinita ba yon ng tindahan para okay lang na withdrawin niya. Kasi bread and butter nila. So, again, i-plus natin yung beginning inventory plus yung kanyang naging purchases na 38,944 which is 138,944. Ngayon, magkaroon tayo ng probability dito. Let's say meron siyang 10% malinis na nakuha. No? Let's say. So, ang 10% po na malinis na 138,944, this is combined of beginning inventory 100,000 and the purchases happened within the month na 38,944. Ang 10% po niyan, kung magkakaroon tayo ng probability, is 13,894. So, however, no, malapit siya, medyo close, no, kasi ang kanyang naging withdrawal ay 14,107. So, sumobra lang siya ng mga around 200, 300 pesos around sa kanyang winidraw compare sa dapat kabigin kung sa 10% lang natin kinuha ang magiging neto niya. Hindi siya nagbanggit ng mga business expenses kasi siguro dun sa withdrawals niya na 14,000, kung sa bahay lang niya siya nagtitindahan, hindi siya nangungupahan, siguro inassume na lang niya na, or ako inassume ko na kung ano man yung mga utilities na babayaran sa bahay ay yun na lang ay ang gagamitin ay yung kikitain ng tindahan at hindi na ibubukod ang business expenses. Unlike me kasi, nakabukod talaga ang business expenses, talaga nakatala kasi nangungupahan ako, may kuryente dito binabayaran, may internet, as well as to your Lola Park, di ba? So, ibig sabihin, nag-over lang siya ng konti ng 300 pesos. So, hindi masyadong masakit to. However, eto problema. 60,000 lang naman kasi yung naging sales. So, ibig sabihin, kung 60,000 lang yung naging sales, edi dapat doon lang sa 60,000 kukuha ng kikitain. Nagigets po ba? So, kung ang 60,000 lang yung naging sales at kukunin natin ang 10% niyan, so that would be only 6,000. So, 6,000 lang ang pupwede. Pinaka-least na pupwede niyang kabigin. But kumabig siya ng 14,000. So, meaning, nasa around 6,000 to 6,000 mahigit ang nabawas sa kanyang hanap buhay, sa kanyang negosyo. So, ganun lang napakabilis mag-probable, no? Kahit sabihin pa natin na nasa 15% ang kanyang magiging profit margin, pag sinabi po kasing profit margin, ito po ay bawas na ang expenses. But, hindi po kasi siya nagbanggit ng expenses, only withdrawals. So, we assume na yung wala siyang binabayaran na upa or utilities, and if it's parang sumakop ang negosyo, ang tindahan sa kanyang pamamahay. So, ang pagbabayad ng mga utilities, ng mga bills, ay doon lamang sa kukunin niya kung magkano yung withdrawin niya. And since it is the bread and butter. So, hindi po ito magiging, tatapatin ko kayo, Rufil Kanaman, this is not the right way how to handle the business with a capital of 100,000. Kasi unang-una po, yung 14,000 po ay hindi naman po yung kinita talaga ng negosyo nyo. Dahil hindi naman naubos ang paninda, hindi naman sold out. Kasi para ma-sold out yan na masabi, kailangan iyan ay ang sales nyo ay magiging mas malaki compare sa naging beginning capital or yung nag-run na capital within the month. So para masabi talaga na sold out yan at makabig nyo yung kita niyan talaga. But since only 60,000 ang naging sales, so meaning to say, dun ka lang sa 60,000 kukurot muna. So ito, hindi ka makapagpapaikot basta-basta. Kasi kukurot ka pa sa naging sales na 60,000. Kukurot ka pa. 'Di ba? So, okay lang naman yon. Maintain lang ang iyong magiging beginning inventory. Okay lang naman. However, you have to make sure
na yung magiging beginning inventory mo or naging ending inventory mo for the next month ay it's either combination of cash on hand and also the items. Kasi if it's not, negative ka pa, I would suggest na you rather or you have to think additional income or extra income, no? Kasi hindi kayang punan ng 100,000 or 138,000 ang 14,000 mo dahil 60,000 lang ang naging sales unless it would be sold out. Kasi kung sa 138,000 for the total of your beginning inventory at kukuha lamang tayo ng 10% doon, that would be around 13,000 mahigit. 14,000 mahigit nga yung withdrawal mo. So, parang medyo umover ka pa ng around almost 300 pesos. Diba? But the problem is, 60,000 lang yung sales. So, doon ka lang sa 60,000 magpo-focus, kumurot. And you have to make sure na yung cash on hand na hawak mo and the inventory na natira ay kailangang magtali yan. No? Kailangang na dapat yan ay bubunuin muli ang 138,000. But you withdraw 14,000, which is ang pinakamakatarungan mo lang na po pwede mong ma-withdraw dyan is around 6,000. Pinakamalaki na talaga ang 7,000 na ma-withdraw mo dyan. No? So, ingat. Ang sales na 60,000 for the beginning inventory of 100,000 and additional with the purchases within the month, maganda na yon for the beginner, for the new kasari. Tulad ng Lola Park nyo, nag-start yan ng sales lang ng 30 plus, 50 plus, 60 plus, hanggang sa nagiging 100 plus na, no? As time goes by. But, yun kasi, kinontrol ko lahat ang pagtatala niyan. Kinontrol ko lahat, no? Mami Park, nangungupahan si Lola Park, di ba? Yes. But, that is, half of that is personal reason because it's their living space. So, kumbaga ba, kung sasabihin natin na yung sa upa, kung kalahati lang ng upa niya ang babayaran ng tindahan, ng negosyo, actually halos hindi pa sapat. Kahit 100,000 mahigit na yung naging sales niya. Hindi pa sapat, lalo na kung pati sa kuryente. But because there is a personal reason behind it, hinahayaan lang natin. But kung talagang sa inyo ay i-apply natin yung salitang gagawin mo bread and butter at palalaguin yung negosyo, hindi pa kaya. This is the reason why kapag nagsisimula sa pagnenegosyo, hindi talaga advisable na ginagalaw ang inyong mga kinikita. Nasa trial and error method pa. Magpapalaki, magpapalago, magpapasigla. At kapag natapos na ang trial and error method mo, that would be the time na magde-decide ka if you want to continue the business or not. If nagsasayang ka lang ng oras, no? So, kaya lagi kong sinasabi sa mga magbabalak, mga aspiring, ngayon pa lang mag-ipon na kayo na ahead of time or budget nyo na gagastusin personal for at least 3 to 6 months habang nasa trial and error method ang negosyo. Nang sa ganon, hindi nyo magalaw at mapaikot nyo, maparolling nyo kung sakaling magiging maganda ang flow. Okay? So, Mami Park, do you have a suggestion kung ano ba ang magandang sales kapag ganito ang startup? Actually, honestly speaking, hindi talaga mabibigyan ng concrete or detailed amount as much as possible kasi ang tinitingnan kasi natin dito is nagkakaroon kasi ng ng pagbabago dahil hindi pa natin easily mape-predict kasi kung magiging mabili or hindi. Parang dito, hindi ko naman in-expect na ganun pala magiging maganda ritong magtinda kasi hindi ko naman ine-expect na ganun. Kaya wala talaga sa kamalay-malay ko. So, bawat area, hindi din natin alam. Minsan, meron tayong prediction na akala natin magiging maganda, mabili. Hindi naman pala dahil matao, maraming bahay. But, hindi naman pala. No? Kabaligtaran ang nangyari. So, hindi natin pwedeng mapredict kasi kailangan makita muna natin yung performance. Kaya nga, nandun tayo sa trial and error method kapag ka tayo ay nagsisimula pa lamang. Kaya mahalaga na may planning, mahalaga na may implementations, may plan A, may plan B. Napaka-importante ng lahat ng yan. Kaya ako tinuturo sa inyo, napaka-importante ang may paghahanda. No? 5 factors to consider na lagi kong sinasabi sa inyo. At right budget allocation. At syempre, yung ating pagkurot-kurot at yung decision natin to make it, to use the store, the business as our bread and butter.
as our kumbaga ba ikabubuhay natin, no? So we have to be careful with that. So Mami Park, akala namin parang ano lang yung sari-sari store, parang ang dali lang magtinda. Ba't ganun, parang habang patagal ng patagal, pahirap ng pahirap ang mga sinasabi mo at para takot. Yes, if hindi mo mapagtatagumpayan at mahina ka na or ayaw mong matuto at ayaw mong madisiplina. But if mapagtatagumpayan mo at maaaral mong mabuti, malalaro mo, magiging okay, no? So, Rufil ka naman, again, hindi ko sinasabing sumuko ka. Pero, pwede, ang masabi ko, mag-isip ka pa ng karagdagang i-improve ng tindahan mo para lumaki ang sales. And at the same time, magtipid kayo personally. And, another thing, hanggat maaari, kung kaya mo, mag-isip ka pa ng additional business or extra income or additional income. That would be my suggestion. Okay? So, I do hope na natapos na natin ito. Rufil ka naman. Maraming salamat for rating all my videos. Napakarami mong mga napanood kasi nakita ko nagko-comment ka sa iba't ibang mga videos ko. Nagpa-pop up sa akin. However, I'm so busy talaga. Kaya, ang dami kong mga hanash. Kaya, hindi ako talaga kagad nakakapag-vlog. No? Kasi sabi ko naman sa inyo, may mga times talaga na hindi ako basta makakapag-vlog. May mga times naman na madalas akong mag-vlog. Yun, di ba? So, again, Rufil ka naman. I do hope na naintindihan mo. And, now, Daniel Castro, hello po. Odnalor 2964. Sunod-sunod na talaga ang pagtaas, Mami Park. Mga alak kaya kailan? Naku po, 'di ba po nagtaas na ang alak this year? Nagtaas na kaya feeling ko hindi na magtataas kasi nagtaas na nga this year. Okay, Venus Abatang, Mami Park, shout out naman kasi nabubus lagi ako na magtinda kahit minsan parang ayoko nang magtinda. Masaya ako pag naririnig ko ang pangalan ko. O, 'di ba? Ayan. So, laban lang, lahat tayo nakakaranas. My God, hindi ako po pwedeng yabang-yabang dito. Talagang matumal, no? Pero hanggat kung hindi tayo gagawa paraan, kung hindi tayo mag-iisip ng paraan, walang mangyayari. Kasi lalo na ako, napakabigat ng responsibilidad ko. Buti na nga lang kahit paano ang daddy part nyo nandyan sa tabi ko, di ba? Yun, no? Just can't be plastic talaga. O dumadaing din talaga ako, umaaray ako. Judith Ramos, hello Mami Park, tanong ko lang po, magkano pong benta mong Red Horse, yung maliit lang po? 62. Pero kapag ka po case, 60. Minsan 59. No? Pero nagtaas na po ako 60 po ang bentahan ko pag isang case. Kapag ka retail lang po, 62. Teresita Baron, good morning Mami Park, thanks sa shoutout, always abanger sa mga vlogs mo. Mario Aguas, always watching Mami Park, marami akong natututunan sa'yo, very inspiring, love you. Ellen Pilar, hi Mami Park, love you, always watching, thanks sa sharing. Ricky Anuevo, shoutout Mami Park, God bless. Ayan, so maraming salamat po sa inyo ha. So nagpapagaling po ako talaga ngayon at siguro one day I am going to share to you guys my journey when it comes to my pinagdadaanan na pinagagaling ko sa aking sarili. No, hindi ko lang, it's too very early to share to you, no. May inspire kayo. I do hope na ma-inspire ko kayo kapag one day na i-share ko sa inyo. Right now, sa amin lang muna ng pamilya, sa akin lang muna. And if you see na parang wala naman akong pinagdadaanan ng sakit. Wala naman talaga akong sakit. Pero kailangan akong may pagalingin sa sarili ko dahil may nararamdaman ako. So kaya kailangan ay as much as possible mag-start na ako as soon as possible na healthy living, no? So, Mami Park, pagiging tindera hindi naman magiging healthy living dahil napaka-busy, napaka-ano. Yes, I know. But one day may i-share ko yan sa inyo. So right now muna. Alam niyo naman si Mami Park, ayoko na hanggat maaari na mag-share sa inyo ng mga one day magiging ready din ako, no? So for now, puro learnings ang intindihin natin, puro mga no? So, yun lang, and maraming salamat. So this is Mami Park and this is Team Park. Fighting! Bye!